Pagdating sa bahay ay tinawagan kaagad ni Veron ang kanyang sekretarya. Nag-alala siya dahil hindi man lang niya ito mahagilap sa restaurant. "Sino yan, mahal?" tanong ni Rodel nang makitang may tinatawagan si Veron. "Si Sofia. Nag-alala ako para sa kanya. Sana hindi natin siya iniwan doon. Baka na paano iyon. Bakit kaya hindi sinasagot ang tawag ko?" sagot ni Veron. "Hayaan mo na yon. Alam na niyon kung paano pauwing bahay." "Rodel naman, babae si Sofia. Kung nagkalat ang mga aswang, mas lalo na ang mga adik. Kaya nag-alala ako para sa kaligtasan niya." Tila bigla ring nakaramdam ng pag-alala si Rodel. Kahit galit siya sa ginawa nito kay Veron, ay may nakaraan din naman sila. At naging mabait din noon ang dalaga sa kanya. Kaya nang sagutin ito ang tawag ni Veron ay tila nabunutan din ng tinik ang binata. "Ano ka bang babae ka? Saan ka ba nagpunta at hindi kita mahanap kanina?" tanong ni Veron sa kabilang linya. Kasi ma'am, hinanap din kita. Hindi rin kita makita kaya malamang ay nagkasalisi tayo," sagot ni Sofia sa kabilang linya. Malinaw iyong narinig ni Rodel dahil naka-loudspeaker. Tahimik lamang siya ngunit mabigat ang loob niya. Hindi niya alam kung paano mawala sa kanilang landas ang dalaga. Sigurado siyang hindi ito titigilan si Veron. Hindi rin naman niya direktang masabi kay Veron na isisanti na si Sofia. Sigurado siyang ilalaglag din siya nito. Takot din siyang mailantad kay Veron ang kanyang katauhan at baka pandidirihan siya nito at ipagtabuyan. "Mukhang nagkasalisi nga tayo. O siya, saan ka na ba ngayon?" tanong ni Veron. Malapit na sa bahay, ma'am. Huwag mo na akong alalahanin at magpahinga na kayo dahil alam ko na pagod kayo." "Sige, salamat Sofia. Oo nga pala, ingat ka at baka mapagtripan ka ng aswang o di kaya naman ay mga adik." Napatawa si Sofia sa sinabi ni Veron. Ito na rin ang pumatay ng linya kaya ibinaba na ni Veron ang hawak na cellphone. Napansin ng biyuda na tila balisa ang nobyo kaya nilapitan na niya ito. "Alam mo, ilang araw na kitang napansin na parang kakaiba. Ayos ka lang ba? Para namang may nais kang sabihin. Huwag ka namang mahiya sa akin. Magkasintahan tayo. Alalahanin mo iyon. Kailangan mo ba ng pera?" tanong pa nito kay Rodel. Mahal naman. Hindi ko kailangan ng pera. Maayos ako. Ikaw tong inalala ko eh." "Bakit?" "Paanong hindi ako mag-alala sa'yo? Isipin mo nga, mahal. Ilang beses ka na bang inatake ng aswang? Paano kung sa susunod ay walang may magliligtas sa'yo? Paano ka?" Natahimik si Veron. Hindi niya din maipaliwanag kung bakit parang may isang aswang na may galit sa kanya. "Rodel, masama ba akong amo?" tanong nito sa nobyo. "Hindi. Napakabuti mo, mahal ko. Kaya paanong natanong mo ang bagay na ganyan?" Napabuntong hininga si Veron. Matagal bago siya nagsalita. "Baka kasi isa sa mga empleyado ko ay aswang at may lihim na galit sa akin dahil masama akong boss at hindi marunong makisama sa kanila." Lumapit si Rodel sa nobya. Niyakap niya ito mula sa likod at hinagkan ang ulo. "Huwag ka nang masyadong mag-isip. Hindi ka masamang boss. Kung may nagtatangka man sa'yo, hindi iyon ang dahilan." Ano?" Napabuntong hininga si Rodel.
Hindi niya kayang magtapat kaya tanging iling lang ang naging reaksyon niya. Kinabukasan ay tinanghali sila ng pasok sa opisina. Nagtaka si Veron dahil may nakatimpla ng kape sa mesa at dalawa yon. Malamang ay para sa kanila ni Rodel. Magandang umaga, ma'am. Naipagtimpla ko kayo ng kape ni... Hindi niya alam kung ano ang itawag kay Rodel sa harap ng amo, kaya napatigil ito sa pagsasalita. Si Verona ang tumapos sa sasabihin nito. Kuya Rodel na lang ang itawag mo. At bihira lang kayo ang nakakaalam na nobyo ko si Rodel. Ayoko kasi na pagchichismisan ng iba ang buhay namin ni Rodel. Sana maintindihan mo iyon. Paliwanag ni Veron kay Sofia. Oo naman ma'am, naiintindihan ko yon. Sige ma'am, magkape ka na ng mainitan din niyang tiyan mo. Dadamputin na ni Veron ang nasa tasa at ilalagay na nito sa bibig ang tasa. Ngunit saktong papasok si Rodel at mabilis na lumapit sa kanyang nobya. Ano yan? Huwag kang basta uminom, mahal. Saway niya dahil patuloy lang si Veron at nais yata talaga nitong tikman ang timplang kape ni Sofia, ay patakbo nang lumapit si Rodel. At sinadyang agawin iyon at inilaglag sa sahig ang tasa na hawak ni Veron. Mahal naman, bakit mo ginawa iyon? Inis na tanong ni Veron. Halos lumuwa na rin ang mga mata ni Sofia habang nakatitig ng masama kay Rodel. Galit na galit ito sa binata dahil sa ginawang pagtapon niya ng kape na nais nitong ipainom kay Veron. Sinabi ko na hindi ba? Huwag ka basta magtiwala kahit kanino dito. Galit at matigas na wika ni Rodel. Biglang napahagulgol si Sofia, kaya biglang naantig ang puso ni Veron. Mahal naman, kahit pa si Sofia. Mabait naman siyang bata ah. Bakit ba ang bilis mong magtiwala, Veron? Huwag kang pakampante sa mga mababait, saad ni Rodel. Mas lalong nagpupuyo sa galit si Sofia at hindi na nito napigilan ang bibig. Bakit ganyan na lang kasama ang tingin mo sa akin? Hindi kaya't ikaw ang may tinatago at hindi ako? Biglang tanong ni Sofia. Natigilan si Rodel sa sinabing iyon ng dalaga, habang si Veron naman ay dismayado sa isinagot ni Sofia. Huwag mong sabihin iyan kay Rodel. Respetuhin mo siya dahil siya ang aking nobyo. Dismayado ako sa ginawa mo, Sofia. Akala ko pa naman ay sobrang bait mo. Bakit ganyan mo sagutin ang kuya mo? Muling napahigbi si Sofia, sabay hingi ng paumanhin kay Rodel at kay Veron. Umayos ka na. Oo nga pala, Sofia. Napano iyang leeg mo? Bakit ang laki ng pasa? Mukha kang nasakal. May adik ba na gumawa niyan sa'yo? Tanong ni Veron sa dalaga. Huwag mo nang pansinin ito, ma'am. Wala lang to. Hindi na nga iyon pinansin ni Veron. Nagsimula na siyang umpisahan ang mga nakatambak na trabaho. Samantalang si Rodel ay abala rin sa nakatoka sa kanyang trabaho. Sa huling palapag si Rodel at wala nang masyadong tao sa palapag na iyon. Dahil stockroom at madalas ay mga bodigero lang ang umaakyat doon. Kasama na si Rodel. Dati ay isa lang siyang utility staff. Ngunit sa huli ay sinanay siyang maging bodigero. At sa huli ay siya na ang may hawak ng susi para sa mga kwarto na nasa huling palapag. Habang abala siya sa pag-iimbentaryo, ay nagulat siya nang biglang pumasok si Sofia at bigla na lang siya nitong niyakap mula sa likod. Sofia, anong ginagawa mo dito?
Gulat na tanong ni Rodel. Inaral ko na lahat ang mga galaw mo dito. At kapag ganitong oras, alam kong nandito ka para mag-iinventaryo kaya inakyat na kita. Ano nga ang kailangan mo? Pwede ba, Sofia? Tigilan mo na ako. Hindi. Kailangan mong sundin ang gusto ko dahil kung hindi, pareho tayong mahuhuli. Kuha mo? Pananakot ni Sofia. Anong pinagsasabi mo? Anong gusto? Akala ko ba matalino ka, Sofia? Bakit ka ba nagkaganyan? Naging tanga lang naman ako dahil sa iyo, Rodel. Dahil minahal lang naman kita ng sobra. Pero wala lang. Wala na akong halaga para sa iyo. Dahil matagal na tayong tapos. Matagal na tayong wala. Kaya ano pa ang inaasahan mo? Tanong ni Rodel. Iyon ang maliwanag na pumasok sa tenga ni Veron. Nakita kasi niya si Sofia na walang lingon at patuloy sa paglalakad patungo sa huling palapag. Kaya lihim niya itong sinundan. Sabihin niyo, anong ibig sabihin nito? Mahal, magpapaliwanag ako. Si Sofia, parte siya ng nakaraan ko. Umpisa ng kanyang kwento. Kitang-kitang pagiging dismayado ni Veron. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Dahil takot siyang malaman ang totoong katauhan mayroon kami. Si Sofia ang sumagot. Anong katauhan? Rodel, anong mga itinatago mo sa akin? Tanong ni Veron sa nobya. Ako ang tanungin mo dahil ako ang makakasagot sa mga tanong mo, Ma'am Veron. Sofia, sumusobra ka na. Bakit ka ba nandadamay? Galit na tanong ni Rodel. Dahil tayo lang ang nababagay, Rodel. Pareho tayong aswang. Pareho tayong hindi nabibilang sa mga tao. Buo ang loob na sagot ni Sofia. Tumigil ka na, Sofia. Saway dito ni Rodel. Hindi. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sige. Siguro nga ay kailangan na rin niyang malaman ang katotohanan. Upang tigilan mo na ang pang-aatake sa kanya, Sofia. Tahimik lang si Veron na nakikinig sa dalawa. Nasa mukha nito ang hindi maipaliwanag na ekspresyon ng mukha. Galit, pagkagulat o pagkamuhi. Biglang naging anyong malaking aso si Sofia. Napaatras si Veron sa takot. Dahil ito ang kanyang nakita noong unang inatake siya ng aswang. Ikaw ang aswang na iyon. Ikaw ang may masamang balak sa akin. Nanginginig na wika ni Veron. Nilapitan ito ni Rodel at niyakap. Huwag kang matakot, mahal ko. Ako ang nilalang na laging nakadepensa sa'yo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang masamang balak niya laban sa'yo. Wika ni Rodel na iniharang pa ang katawan sa harap ng nobya. Bakit ba hindi mo ako magawang ibigin mo, Rodel? Dahil ba mayaman ang babaeng iyan? Samantalang ako ay mahirap lang na kagaya mo. Galit na tanong ni Sofia. Anong pinagsasabi mo, Sofia? Kahit kailan ay hindi nangyari na naghangad ako ng yaman o anuman sa mundong ito. Minahal ko si Veron dahil naging mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Pero niloko mo siya. Tinago mo sa kanya ang iyong katauhan. Hindi mo sinabi na isa kang aswang. Dahil mahal ko si Veron. Natakot akong kapag malaman niya na isa akong aswang ay pandidirihan niya ako. Ngunit kailanman hindi ako naging masamang aswang.
Wala akong inabusong tao o inargabyado. Depensa ni Rodel sa sarili. Tumahimik kayo. Umalis ka sa poder ko, Sofia. Lakas loob na sigaw ni Veron. Hindi. Kung ayaw mong bitawan si Rodel sa kabila ng iyong nadiskobring katauhan namin, pues, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi sa'yo. Galit na sigaw ni Sofia. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Aswang ka na ba? Baliw ka pa? Puna ni Veron. Ganoon. Pues makikita mo kung paano ang galit na isang baliw na tulad ko. Tumakbo ito palapit kay Veron at kay Rodel. Nang nasa malapitan na ay, lumundag ito upang maabutan si Veron. Subalit mabilis na naiharang ni Rodel ang kanyang sarili. Rodel! Sigaw ni Veron nang makitang bumalagta ang nobyo. At nakapaibabaw si Sofia na noon ay nasa anyong malaking aso. Pinilit ni Rodel na yakapin ito. Buong lakas ng paghawak upang hindi ito makawala. Tumakas ka na, Veron. Ako na ang bahala sa kanya. Utos ni Rodel sa nobya. Hindi kita iiwan. Ayaw kong mapahama ka. Alalahanin mong isa rin akong aswang. Kayang-kaya ko siya kaya pakiusap. Iligtas mo ang iyong sarili. Mabilis na tumalikod si Veron. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya ay muli niyang nilingon ang kanyang nobyo. Mag-ingat ka, mahal. Maghihintay ako sa iyo sa kotse. Saad ni Veron, tsaka mabilis nang bumaba. Wala nang ibang naroon sa gusali bukod sa naiwang janitor at security guard. Hindi rin naman siya pwede na humingi ng tulong sa mga ito. Baka mabisto na ang kanyang nobyo ay isang aswang. Hindi niya sigurado kung may alam ang mga ito sa relasyon nila Rodel. Pero kailangan pa rin niyang mag-ingat upang huwag mabulgar ang katauhan ng nobyo. Aminado siyang nalilito siya sa nalamang sekreto ng nobyo. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal dito. Hindi na siya teenager pa para sa mga turn-off dahil sa negatibong katangian ng taong kanyang minamahal. Kaya isa lang ang napagtanto niya ng mga sandaling iyon. Anuman ang katauhan ng kanyang nobyo, ay kaya niya iyong tanggapin. At hindi niya matanggap kung may ibang aagaw dito. Magkakamatayan sila at lalaban siya, kahit pa aswang ang kanyang kabangga. Naalala niya ang baril na nasa kanyang security guard. Mabilis siyang lumapit dito at hiniling ang nakasukbit na baril sa tagiliran ng security guard. Isang beses lang, manong guard, at sa loob naman. Pangako ibabalik ko kaagad. Dahil siya ang boss, walang alinlangan ang guard na ibinigay sa kanya ang hawak nitong baril. Lakad takbong tinungo ni Veron ang kinaroroonan ng elevator. Mabilis din siyang nakarating ng itaas at naabutan pa niya ang nobyo. Nahirap lumaban sa dalaga. Hindi nagpakaanyong aswang si Rodel. Lumaban siya bilang anyong tao kay Sofia. Ako ang harapin mo, Sofia, sigaw niya. Nabaling sa kanya ang tingin ng dalaga. Galit na galit pa rin ang aura ng mukha nito. Veron, anong gagawin mo? Tanong ni Rodel na puno ng pag-alala. Papatayin ko ang halimaw na iyan kung hindi niya tayo titigilan. Ang bala ng baril na ito ang magpapatigil sa kanyang kabaliwan. Sigaw ni Veron. Veron, huwag mong gagawin iyan. Saway ni Rodel. Bakit, mahal? Bakit ayaw mong mapatay ko ang aswang na ito? Mahal mo pa rin ba siya? Ano? Totoong sinabi niya na yaman ko lang ang habol mo. Veron, hindi sa ganoon. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ramdam at alam mo yan. Huwag mo sanang pagdudahan ang pag-ibig ko sa'yo. Isa lang naman ang gusto ko.
Iyon ay ang manatiling malinis ang mga kamay mo, ang pagkatao mo. Huwag mong dungisan ang iyong sarili dahil lang sa babaeng iyan. Ayaw kong pumatay ka. Mahabang litanya ni Rodel habang pilit na hinahawakan at sinasakal ang leeg ni Sofia na noon ay anyong aso pa rin. Pero Rodel, hindi niya tayo titigilan. Tingnan mo nga, puro kalmot ang iyong mukha at leeg. Ang dami mo ng sugat maging sa kamay. Walang hiya ka, Sofia. Ako ang harapin mo. Sigaw pa niya sa halimaw. Nagpupumilit namang makaalis si Sofia sa mga kamay ni Rodel. Sinabing tigil na, Sofia. Sigaw ni Rodel sabay layo ng katawan mula kay Sofia. Habang hawak pa rin ito sa leeg. Umikot siya ng ilang beses kasama ito. At matapos ang ilang ikot ay binitawan niya ang hawak na katawan ng aswang. At sabay tilapon ang katawan nito sa matigas na dingding. Napahiyaw si Sofia sa sakit nang tumama ang kanyang ulo sa dingding. Tumagas ang maraming dugo mula dito at unti-unting nanghina ang dalaga. Sinabi ko na sa iyo, Sofia. Pinilit mo kasi akong maging marahas. Sambit ni Rodel. Maingat na ipinikit na Sofia ang kanyang mga mata kasabay ng pag-agos ng mga luha sa mga mata niya. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Pagkatapos sabihin iyon ay bigla na lang nawala ang katawan ng dalaga. Nasaan na? Paikot-ikot si Veron para hanapin ang katawan ni Sofia. Bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Mukhang natakasan tayo. Sagot ni Rodel. May ganoon ding kakayahan ng mga aswang. Paano tayo nito, Rodel? Sigurado akong hindi tayo titigilan ng babaeng iyon. Napahilamo si Rodel. Hindi pumasok sa isipan niya na pwedeng gamitin ni Sofia ang kaalamang orasyon para protektahan ang sarili. Sigurado siyang hindi pa ito titigil sa panggugulo sa kanila. At hindi nito titigilan ang kanyang nobya. Pasensya na, mahal ko. Pero huwag kang matakot dahil nandito ako palagi. Nakabantay lang ako sa posibleng gagawin ng babaeng iyon. Saad ni Rodel. Tahimik lang si Vero na nakatingin sa mukha ng nobyo. Lumapit si Rodel at niyakap ang nobya. Patawad kong naitago ko ang aking katauhan sa iyo. Natakot kasi ako na baka kamuhian mo ako sakaling malaman mo ang aking katauhan. Nahihiyang sambit ni Rodel. Ang bilis nga ng mga pangyayari eh. Dapat pagkamuhi ang nararamdaman ko sa iyo. Dapat nandidiri ako sa iyo. Pero bakit hindi ko magawa? Hindi ko alam kung bakit takot akong mawala ka sa paningin ko. Pagkaramdam ko, sa'yo na umiikot ang aking mundo. Naks, nakakaingit no? Napangiti si Rodel sa narinig. Akala kasi niya ay pandidirihan nga siya nito. Laking pasalamat niya dahil sa kabila ng lahat, ay mahal pa rin siya ng nobya. Handa akong maging aswang sa kabila ng pagiging aswang mo, Rodel. Alam ko na ikaw ang lalaki na para sa akin. Hindi ka pa dumating sa buhay ko ay inilahad ka na sa akin ng Panginoon tungkol sa aking panaginip noon. Ikaw ang lalaki sa aking panaginip at iyon ay sinyalis na ikaw ang magiging kasama ko habang buhay. Sana handa ka rin na pakasalan at tanggapin ako, Rodel. Halos lumundag ang puso ni Rodel sa sobrang saya ng mga sandaling iyon. Siya lang yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo ng mga sandaling iyon.
Hindi ko alam kung naging mabuting nilalang ba ako. Aswang ako at isinumpa ng langit. Kaya pagkaramdam ko ay wala akong karapatan na magkaroon ng ganitong buhay. Hindi, Rodel. Napakabuti mo. Sa loob ng ilang buwan ng pagsasama natin, nakikita ko ang napakabuti mong puso. Sana nga, biyayaan pa tayo ng anak para naman matawag na tayong isang buong pamilya. Iyan din ang pangarap ko, Veron. Sana magkaroon tayo ng anak. Napayakap ng mahigpit si Veron sa nobyo. Umuwi silang masaya lalo na si Rodel. Isang magandang simula iyon dahil naging bukas ang kanyang katauhan sa kanyang nobya. Na magiging asawa na rin dahil inalok na siya ni Veron ng kasal. Dapat nga ay siya ang gagawa niyon. Subalit ayos na rin dahil iyon din naman talaga ang gusto niya. Pinangunahan lang siya ng mahinang kalooban. Lumipas ang 2 buwan na naging tahimik ang buhay nila. Araw iyon ng kasal nila at pareho silang sabik dahil magiging legal na silang mag-asawa. Isa na lang ang hiling ni Rodel at iyon ay ang magkaroon na nga sila ng anak. Kailan pa kaya matutupad ang isa ko pang hiling? Tanong ni Rodel sa asawa niya isang gabing matapos ang isang umaga habang nasa harap sila ng pagkain. Ano bang hiling iyan? Ang magkaroon tayo ng anak. Bakit kaya hindi pa tayo makabuo? Hindi nga ba? Anong ibig mong sabihin, mahal? Ngumiti si Veron sa naging tanong ng asawa. Sorpresa sana ito kaso ay mukhang atat ka na talaga. Parang nahulaan ko ah. Ibig sabihin ba niyan ay mayroon na? Nakabuo na tayo, asawa ko. Napangiti si Veron sa malambing na tanong na iyon ng kanyang asawa. Oo, mahal. Magkakaroon na tayo ng anak. Diretsyong tumayo si Rodel sa kanyang kinaupuan at nilapitan ng asawa sa bayakap dito ng buong higpit. Salamat, Veron. Kaya pala sobrang bango mo palagi. Sambit niya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya napigilan ang emosyon sa mga sandaling iyon. Wala ring mapagsidla ng kanyang tuwa dahil sa magandang balita na hatid ng asawa. Bakit ka naman umiyak? Kunot noong tanong ni Veron. Sobrang saya ko, mahal. Hindi ko akalain na ang isang kagaya ko ay pwede pang magkaroon ng magandang buhay. Minahal ako at tinanggap ng buo ng taong sobrang mahal ko. At ikaw yun, Veron. Sobrang swerte ko sa'yo. Napangiti si Veron sabay haplos sa likod ng asawa. Siyempre, swerte rin ako sa'yo, mahal ko. Kami nang magiging anak natin. Bihira na lang sa mundong ito ang lalaking matapat. Alam mo bang ang namatay kong asawa ay puro sakit sa puso ang bigay sa akin noon. Palekero, babaero, lahat na lang ng bisyo pinapasok. Magaling nga iyon humawak ng negosyo kaso ay magaling din magmaneho ng oras. Alam niya kung paano gawa ng schedule ang mga babae niya at ako na legal na asawa. Kaya siguro kinuha na lang siya sa akin ng Panginoon ay upang magkaroon naman ako ng kaligayahan. Mahabang kwento ni Veron. Nakaraan na iyon, mahal. Kalimutan mo na at ganyan talaga ang buhay. Mararanasan talaga natin lahat. Ako din naman noong iniwan ako ni Sofia dahil pinili niya ang utos ng kanyang mga magulang. Sobrang nawasak ang buhay ko noon dahil hindi ko matanggap ang kabiguan. Naisip ko na may mga tao talaga na binibigyang halaga ay ang pangarap at pera lang. Pero hindi ko inasahan na aabot sa pangyayari na magkakagusto ako sa isang mayaman na kagaya mo. Nagdalawang isip pa rin naman ako noon na makipaglapit sa iyo.
dahil alam ko kung ano ang magiging unang pananaw ng mga tao sa paligid. Kaso ay, hindi ko rin yata mapigilan ang tinatawag na destiny. Sa iyo talaga ako nakatadhana, Veron. Ramdam ko iyon. Napangiti ang babae habang yakap siya nito. Maging si Veron ay ganoon ang napagtanto. Naging tahimik at masaya ang kanilang pagsasama. Wala nang Sofia ang nanggugulo sa buhay nilang mag-asawa. Naging paribado rin ang kanilang buhay. At halos lahat ng mga tauhan sa kumpanya ay walang alam sa kanilang totoong estado. Secret marriage kasi iyon. Naging kampante pareho ang dalawa dahil pareho silang panatag at may tiwala sa isa't isa. Ngunit sadyang umiikot ang mundo. Gaano mo man gagawing lemonade ang isang maasim na lemon na naibato na sa'yo, sadyang may maibabato pa rin ilan na namang lemon na kailangan mong gawan ng paraan kung paano pasarapin at bigyan ng masarap na timpla o lasa. Dominic? Gulat na tanong ni Veron kasabay ng pamumutla. Diyos ko, patawad naman kung hindi ko nadalaw ang una kong asawa. Hindi man lang ako nagpaalam na mag-asawa na akong muli. Minumulto tuloy ako ngayon. Sambit ni Veron na nakayuko at nakapikit habang nakaupo sa kanyang mesa. Anong multo? Ako ito ang asawa mo at buhay ako, Veron. Anong multo? Ako ito ang asawa mo at buhay ako, Veron. Anong bagong asawa? Nakanganga si Veron habang unti-unting inaangat ang tingin sa lalaking kaharap. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Hindi ito panaginip, Veron. Ako si Dominic ang iyong asawa. Unti-unting tinakasan ng lakas ang buong katawan ni Veron hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang ulirat at biglang dumilim ang paligid. Nagising si Veron sa kanyang pribadong kwarto sa kanyang opisina. Nasa harapan niya ang kanilang pribadong doktor na noon ay matamis na nakangiti sa kanya. Pagbati, Madam Veronica. 2 buwan ka ng buntis. Wika ng doktor. Naumid ang dila ng ginang. Alam niya iyon dahil nakalapit na siya sa isang OB-GYN. Nalaman patuloy nito ang kanyang pagdadalang tao. Ang naisana niya ay gawing pribadong maging ang kanyang pagbubuntis. Ngunit mukhang maikalat yata ito ng maaga. Hindi mo naman sinabi na buhay pala si Sir Dominic. Itinago niyo pala siya ng ilang taon. Paano niyo nagawa iyon? Hindi nakapagsalita si Veron. Pinangunahan na yata siya ng mga ito. Gising ka na pala, mahal. Bungad ni Dominic. Hindi nagsalita si Veron. Tila dismayado siya nang makita ang mukha ng dating asawa. Tumanda ito ng doble at umitim, maputla at payat. Ngunit alam niya na ito talaga ang dati niyang asawa na hindi niya alam kung bakit buhay pa ito. Gayong pinaglamayan na niya ito. 8 taon na ang nakaraan. Sino ang lalaki sa lamay? Sino ang inilibing ko? Niloko mo ako, Dominic. Patawad, Veron. Nagkunwari akong patay. Sinadya ko talaga iyon upang makatakas ako sa ating relasyon noon. Sinunog ko ang kotse kasama ang isang binili kong hindi na-claim na bangkay sa punerarya upang linlangin ang lahat na totoong patay na ako. Akala ko kasi noon, si Maria na ang lahat sa akin. Yun pala ay pera ko lang ang kanyang habol. Ngayong wala na akong pera at may cancer sa atay, iniluwanan niya ako. Nagsisisi ako kung bakit nagawa pa kitang lukuhin. Bumalik na tuloy sa akin ngayon ang lahat. Patawad, Dominic. Kasalanan mo ito. At wala na akong nararamdaman para sa iyo. Nasaan na ba ang aking asawa? Nasaan si Rodel? Tanong ni Veron.
Hindi, hindi ako papayag. Ako ang unang asawa kaya ako ang mas may karapatan sa iyo. May death certificate akong pinanghahawakan, Dominic. Magpapatunay na patay ka na ng ilang taon bago ako magpakasal sa iba. Kaya wala kang maikakaso sa akin. Hindi ko naman sinabing kakasuhan kita, Veron. Ang gusto ko lang ay mabawi ka sa lalaking sinasabi mo na bagong asawa. Hindi ako papayag. Biglang singit ni Rodel. Bagong dating ito galing sa bodega para sa isang malakihang inventaryo sa kanilang bodega. Ako ang asawa ni Veron at kaming dalawa ang nagmamahalan. Kaya pakiusap, huwag mo na kaming guluhin pa. Dugtong pa ni Rodel. Tumawa lang ng pagak si Dominic, sabay pinasadahan ng tingin si Rodel mula ulo hanggang paa. Sa tingin ko, pera lang ni Veron ang habol mo. Alam mo bang akin ang kumpanya na ito? May karapatan akong agawin ito kasama ang asawa ko. Pagyayabang ni Dominic. Oo, pwede mong angkinin lahat ng yaman. Ngunit hindi si Veron. At lalong hindi ang pagmamahal niya na nakalaan lamang sa akin. Matigas na wika ni Rodel. Muling humalakak ang Ginoo. Hindi mapigil ni Rodel ang sarili at naging pikon siya sa mga sandaling iyon. Maging si Veron ay hindi inasahan ang ginawa ng asawa. Bigla na lang itong naging malaking aso na kulay itim at nagbabaga ang mga mata. Napaatras si Dominic. Hindi ako pumapatay. Ngunit sa ngalan ng pag-ibig ko sa aking asawa, hindi ako manghingimi na patayin ka. Dahil hindi ako makakapayag na basta mo na lang kunin sa akin ang babaeng minahal ko. Binigyan ka na ng pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Inabuso mo lang. Ngayon, ganoon mo na lang kadaling bawiin. Hindi pwede iyan. Butil na mga pawis ang lumabas mula sa noo ni Dominic. Maging ang liig nito ay puno ng pawis at halata ang panginginig nito. Malapit na si Rodel sa harapan ng lalaki at matalim ang mga titik. Naghanda rin si Rodel para umatake sa lalaki. Rodel, wag. Ikaw ang nagsabi sa akin na wag nating dungisan ang ating mga kamay sa kanila, hindi ba? Layuan mo siya. Hayaan mo ng Panginoon ang sisingil sa lahat ng pagkakasala niya. Pero aagawin ka niya sa akin, sagot ni Rodel. Hindi mangyayari iyon. Ako ang may hawak ng desisyon ko. Ikaw lang ang mahal ko. Iyan ang paniwalaan mo, sagot ni Veron. Anong pumasok sa utak mo at pumatol ka sa isang aswang, Veron? Tanong ni Dominic. Oo, Dominic. Aswang si Rodel. Aswang ang asawa ko subalit minahal niya ako at totoo iyon. Kailanman ay hindi niya ako binigyan ng sama ng loob. Maalaga at totoo siya sa akin, sagot ni Veron. Rodel, tama na, parang awa mo na. Lumapit ka nga sa akin, utos ni Veron sa asawa. Muling bumalik sa pagiging normal si Rodel. Tahimik itong humakbang palapit kay Veron, sabay yakap dito. Walang makakapaghiwalay sa atin, mahal ko. Hindi ko bibitawan ang pangako sa iyong sasamahan ka sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan, saad ni Veron. Umalis ka na, Dominic. Hayaan mo na kami. Parte ka na lang ng aking nakaraan. Hindi mo ako masisisi kung bakit ko nagawang magmahal at magpakasal sa iba. Ikaw ang may gawa nitong lahat. Matigas na wika ni Veron. Huwag kang mag-alala. Ipapagamot pa rin kita. Hindi kita pababayaan hanggang sa gumaling ka at tuluyan ng makabangon, dagdag pa ni Veron. Pero ako ang totoo mong asawa, Veron.
Reklamo ni Dominic. Noon yun. Noong hindi ka papatay sa paningin ko. Ikaw din naman ang gumawa nito, Dominic. Pinaniwala mo ako sa kagaguhan mo. Kasalanan ko ba kung patay ka ng tuluyan para sa akin? Hindi naimik si Dominic. Laylay ang balikat na umalis para iwanan ang dalawa. Hanggang sa isang umaga ay dumating ito sa bahay ni Veron. Humingi ng kapatawaran at tinanggap ang alok ng ginang na ipagamot ang sakit nito. Walang naging problema para kay Rodel dahil alam niyang noon pa man ay maawain talaga si Veron. Tiwala rin siya sa pag-ibig nito sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ng pagpapagamot kay Dominic ay unti-unti nang bumalik ang dating postura nito. Hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling. Hinati rin ni Veron ang yaman at ari-arian na mayroon siya at ibinigay iyon kay Dominic. Nais niyang magsimula itong muli sa bagong buhay na mayroon ito. Hanggang sa isinilang na ni Veron ang kambal na anak nila ni Rodel. Matatawag na isang buo at matatag na pamilya sila matapos ang kanilang pinagdaanan. Wala na ring Sofia pa ang talagang nagparamdam at nanggulo sa kanilang pagsasama bilang buhay mag-asawa. Marahil ay tanggap na talaga nito ang kasawian na talagang hindi na nito muling mabawi pa ang dating kasintahan dahil may nagmamay-ari na ng puso nito. Parang kailan lang, mahal ko. Ang laki na ng mga kambal natin. Puna ni Veron. Oo nga eh, at parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi ko inasahan na may isang Veron na ubod ng ganda, ubod pa ng bait, at ubod ng yaman ang magkakagusto sa isang Rodel na isa nanganghampas lupa, isa pang aswang. Rodel naman, kung laitin mo naman ang sarili mo. Totoo naman. Mahal kita, Rodel. Yun na yun. Huwag mong isipin ang mga negatibong bagay. Kaya sobrang nagpasalamat ako, mahal ko. Ang swerte ko naman sa'yo. Sobra. Napangiti lang si Veron, sabay yakap ng sobrang higpit sa asawa. Ika nga nila, hindi lahat ng tao deserve ng second chance sa isang relasyon. Mahalaga na iproseso mo ng tama ang iyong mga emosyon upang hindi ka matrap sa pattern ng paghihiwalay at muling pagsasama ng walang katapusan. Mas madalas kaysa sa hindi, ito ay ang trauma na nagpapanatili sa mga tao na nahuhook sa trahedya sa isang relasyon. Kaya hayaang umibig ulit ang puso sa ibang tao para ana-ana na. At dito na po matatapos ang kwentong ito. Wala na po itong kasunod, baka may maniningil na naman. Muli po uulitin ko, ang nawawalang tagapagmana na kwento ay wala na pong kasunod. Nagkamali ako at bigyan niyo ako ng second chance. Kasi tao lang ako at tao din kayo. Alright. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa kwentong ito. Hanggang sa susunod na story.